So ngayon naman, pupunta na tayo kay logical operators. Okay? So ito na. Burahin na natin yung ating mga variable dito. Sana nagte-take note kayo. So burahin na rin natin yung ating notes dito. Ang pag-usapan naman natin ngayon is yung tinatawag natin na logical operators. Mapapansin niyo guys, hindi ko binura yung ating true or false. Kasi pagdating sa logical operators, the same thing happens. True or false pa rin yung sagot or isasagot sa atin ng ating program. Okay? So ano-ano ba guys yung ating mga logical operators? Okay? So number 1 guys, meron tayong tinatawag na N. Sa Tagalog, at. Okay? At. Tandaan niyo yan. N. Ito yung sign na ginagamit natin dyan. Dalawang N sign. So number 2, yung ating ikalawang logical operator is yung tinatawag na OR. Ito naman yung sign na ginagamit niya. Dito ko ilalagay sa baba para makita ninyo. Dalawang vertical bar. Kasi pag nilagay ko yan dito, medyo tatabingin na. Okay? Dalawang vertical bar, ibig sabihin OR. Magkaiba yung N at saka OR. Yung ikatlo guys, is yung tinatawag natin na NOT. Okay? Ano yung logical operator niyan? Ganito guys. Exclamation point. Okay? Sa tandaan niyo, madali lang, tatlo lang yan. Mas mahirap pa nga yung kanina kasi 6. So, N, dalawang N sign, or dalawang vertical bar, not isang exclamation point. So, papaano natin yung ginagamit? So, mapapansin niyo guys, ito pa rin yung true or false natin. So, ngayon guys, simulan natin dun sa N na logical operator. So, papalitan ko ngayon guys yung ating mga data. Sabihin natin, ang unang data na ibibigay ko rito, ito yung pinaka-favorite kong example guys, is integer. Tapos sabihin natin yung variable natin is coffee. Ang ginagamit natin is logical operators. So, ang magiging value ng mga data natin dito is true or false. Okay? So, sabihin natin si coffee is true. So, ano ang ginagamit natin pag true? 1. So, lagay natin 1. Semicolon. Ibig sabihin, true. Okay? Ngayon, lagay naman natin yung ikalawang data natin is si creamer. Sabihin natin, ang value naman ni creamer is 0. False. Okay? Ngayon, ganito. Simulan natin dun sa N na logical operator. So, una, dideclare na naman natin yung kanyang variable kung saan natin siya ilalagay. Sabihin natin, ask. Okay? And then, equals. Lagay na ngayon natin yung value niya. Si coffee, dalawa lang naman yung data natin dyan. Si coffee, tapos lagay natin yung ating N na operator. Dalawang NN. N creamer. Semicolon. Okay, ngayon, ipiprint natin yung variable ng ask para makita natin yung value. Pero, papaliwanag ko muna kung paano yung analogy natin dito, guys. Okay? So, ganito yan. Okay, guys. Meron tayong dalawang variable dito. Okay, si coffee at saka si creamer. Ngayon, ang value ni coffee is true. Siyempre, si creamer is false para makita natin kung paano siya gumagana. Ngayon, yung ating ikatlong variable, yung ask, una natin gagamitin, guys, is yung N na logical operators. Si coffee and creamer. Yan yung value ni ask, okay? So, ganito yan, guys. Sabihin natin, merong nag-ask sa'yo, okay? Nag-ask sa'yo. Ano ang in-ask niya sa'yo? Coffee and creamer. Tapos yung binigay mo na value is si coffee lang ang true. Si creamer is false. Sabihin natin, walang creamer eh. Kaya coffee lang. So ngayon, sa tingin niyo pag pinrint natin si ask, ano kayang magiging sagot ni program? True or false? So pag pinrint natin to guys, ang magiging sagot niya is false. Run natin ulit. 0. Bakit 0? Kasi ang hiningi sa'yo, ang ask sa'yo is coffee and creamer. Pero ang binigay mo lang is coffee. So 0 ka. Okay, false ka. Bakit? Kasi N. Ano ibig sabihin ng N guys? Pag sinabi nating N, dapat both of the statement or both of the data true. Okay? Hindi pwedeng coffee lang. Kasi ang hinihingi sa'yo, kape at creamer. Pag coffee lang, you are wrong. Okay guys? Ngayon, pag sinabi natin na parehas 0, palitan natin yung value ni coffee, gawin natin 0. Okay? Parehas false. Sa tingin niyo anong sagot ni program sa'yo guys? Pag niran natin is lalo ka ng 0. Wala nang kape, wala pang creamer. Wala kang binigay. Diba? Dalawa yung hiningi sa'yo. You've been asked for coffee and a creamer and you give nothing. Nakita ninyo guys. Ngayon, kung gagawin natin true parehas, sabihin natin 1 na yung coffee, 1 din yung creamer. Sabihin natin para silang true. Binigay mo both. So, pag niran natin to, that's the only time na makakakuha ka ng true na sagot. Okay, guys? So, kailan ka lang makakakuha ng true na sagot? Kapag N, logical operators, pag both of the data are true. Okay, guys? Pero pag isa dyan yung 0 or dalawa dyan 0 parehas false, false yung sagot sa'yo. Nakigets ninyo yung idea. Ngayon, gagamitin naman natin tong OR. Ito, guys. Dalawang vertical bar. So, ilagay natin dito. Palitan natin yung NN, gawin natin dalawang vertical bar. So, ngayon, sabihin natin, i-zero natin naman si coffee. Walang kape, creamer lang. So ngayon, balik tayo dun sa tanong. You've been asked, coffee or creamer? So guys, sa tingin ninyo, anong sagot dito ni program? Wala kang nabigay na kape, pero nabigyan mo siya ng creamer. So i-run natin. Ang sagot niya dyan is true. Dito naman guys, iba. Kahit may false, basta merong isang true, true na agad yan. Tama na agad yung ginawa mo. Bakit? Kasi ang logical operator na ginagamit natin guys is OR.
Ibig sabihin, either of which, okay? Kahit alin dyan sa dalawang yan yung may data na true or may value na true, okay na. Okay? Kasi ang hinihingi mo is kape o creamer. Diba? Coffee or creamer. Magkaiba kasi yung N at saka or. Pag N, dapat both of the statement are present. Okay? Both of the data. Pero sa or, kahit alin dun sa dalawa. Okay guys? So dito, kahit alin dito yung 0 or 1, basta merong 0 or 1, automatic ang sagot dyan is true. So kung gagawin nating true lahat to, lalo nang tama yan, di ba? Pero kung may isa lang na 0, 1 pa rin yung sagot. The only time na makakuha ka ng total false is kapag wala kang inabot parehas. Yara natin, 0 ka na, okay? Wala lang ang coffee, wala pang creamer. Okay guys, ganun yung idea. So ngayon naman guys, gamitin naman natin yung not, okay? So paano naman ginagamit tong not? So sa not naman guys, parang binabaliktad niya lang guys yung value, okay? So parang nire-reverse niya lang yung value ng ating variable. For example, i-print natin si coffee. Wala na tayong babaguhin sa given natin, okay? Sabihin natin coffee. So i-print natin yung coffee natin dito sa ating printf. Ayan. Ngayon ilagay natin dito ating not na operators. Not, okay? Dito sa variable. Hindi natin siya ilalagay dito guys, okay? Dito natin siya ilalagay. Ngayon guys, ganito yung logic niya. Ang value ni coffee is false. 0. Ngayon, pag nilagyan mo ng not, so parang binasa mo lang ng diretso. Not false. Okay? Bakit? False yung value niya. So pag nilagay mong not false, automatic ang sagot dyan is true. So ano yung true? 1. Iran nga natin. So 1, di ba? Ngayon, kung papalitan natin yung value ni coffee, gagawin nating 1. So, ang basa niyan, si coffee is 1, ibig sabihin true yung value niya. Pag pinrint natin, not true, edi 0. Ano yung not true? False. Iran natin. Ayan, 0. So, basically guys, ang ginagawa ni not is binabaliktad o nare-reverse niya lang kung ano yung value ng ating variable. Ito yung ating tinatawag na logical operators, guys. Medyo madali lang siya, di ba? Kumpara dun sa kanina. Ngayon, bakit ba natin kailangang malaman to, guys? I want to explain this first to you guys kasi kailangan nating maintindihan yung concept and ideas about operators bago natin maintindihan kung paano yung takbo ng tinatawag natin na mga control flow. Okay? Yung mga nested if, mga if-else, ladder if. Pag-aaralan din natin yung switch statement and also yung user input. And I'm also going to talk about mga loops guys, yung mga for loop, while loop, yung iba't ibang mga loops na pwede nating pag-aralan. Okay guys, I hope you found this video helpful, and if you do found this video helpful guys, please don't forget to subscribe, like, and comment. Share mo na din guys sa mga kaklase mo, kaibigan mo, kakilala mo na nag-aaral ng programming. Kita-kits tayo sa next tutorial video.